Happy Mother's Day to all the mothers. Unsa man mga mama, unsa na-expire na ba ang inyong pagkamama? Atong Sunday? Unsa man to nga ato raman kung Sunday atong Sunday raman ko gilutuan sa kong bana karon giwa naman ako na may galuto. Sunday, so Mother's Day, no? As Christian, wala lang taga hunong ka-celebrate sa kada May. We do it every day through action together with words. Ubanan po nato sa storya. Kay naapoy mabuhat sa atong binuhatan nga dili mabuhat sa storya. Kinahanglan sa nay mga butang kinahanglan ang istorya. So, again, we are in the topic meaning the highest calling of motherhood. Ang pinakataas nga pagtawag sa pagkamama. Mo na itong istorya na itong Sunday, di ba? We affirm all the women who took the responsibility as a mother. So, unsa may affirm? Ato silang ginapasalamatan, ato silang gina-appreciate. I-appreciate ba ninyo yung mama? Or sa mga bana, ipang-appreciate ba ninyo yung mga asawa? Sa mga anak, i-appreciate ba ninyo si mama? Appreciate you. So, we affirm all the women. Gina-affirm, gikan sa kung ano, gina-affirm tamo, gina-appreciate tamo, nilagi, dili sa iyo ng pagkamama. Dako atong pagpasalamat sa Ginoo sa kinabuhi sa atong mga inahan. So, one, we are blessed. We are blessed nga napatay mama, sa katong mga naapay mama. Yes, amen. Yes, and then sa katong mga wala na yung mama, kung sabay yung sa Romans 8:28, everything works for good for those who love the Lord. Tanan, tanan nakahanay na sa Ginoo. So pasalamatan gyapon nato ang Ginoo anak. And then, dako atong pagpasalamat no sa kinabuhi sa itong inahan nga gaka-feel o gakakita nato partly ang love ni Jesus through sa ilaha. Gakakita nato partly, ang kanang partly, kanang bitang dili kita sa whole. Gakakita nato siya partly nga ang mao ni ang love ni Jesus. Nga ato ang gaka-feel nga grabe gid ang pagamping ni mama, grabe gid ang pagsakripisyo ni mama. Nga gakakita nimo sa ilaha ang love ni Jesus partly, but not as a whole. Kaya lagi, no, atong ginikana, nagigapoy mga panahon nga naay kakulangon, even sa tuwa mga anak, even sa mga bana, naay panahon nga kulang, naay panahon nga nagi kakulangon. But then again, tungod sa gugma sa Ginoo, nahitabo nga okay ang tanan. And then, pinaagi sa ilang kinabuhi, they are willing to sacrifice everything para sa pamilya. Amen? Inyo ba itong nagtadungan ba ito ninyo? Nga willing yun ang inahan nga mo sakripisyo para sa ilahang pamilya. And then they are selfless enough nga okay ra walay ilaha basta naalang sa ilahang anak, sa ilahang bana. Selfless ba? Nga ba? Imbis ako mo yung una, taulay na lang ko. Imbis gusto ko mukaon, ang akong ikaon, ako na lang ihatag sa akong anak ng gilutom. Mana siya, they are selfless enough nga andam sila nga ihatag unsay sila ha dito sa ilang anak. Even sa bana. Sila gyud ang pinakagahi nga supporter sa pamilya. Amen? So the word is supporter. Pinakagahi nga supporter. Pinakagahi nga supporter. Kay dili gyud mo unsa ba na siya? Dili gyud magpadayon ang pamilya kung walay gahi nga mo support sa anak. It's the mother. So, we've talked last Sunday, what does the Bible say about motherhood? Di ba? Nagisgot man ta sa katong, what does the Bible say about motherhood?
So naay tulo ka points na atong naistoryahan. Naay tulo ka points nga atong naistoryahan. So, being a mother is a holy privilege from God. Being a mother is a great joy that comes from God. Being a mother is a holistic acceptance from God. So, yes. Ang pagkamama di ay ang pagkamama balaan nga pribilehiyo gikan sa Ginoo. Ang pagkamama kanang it is a great joy nga gikan sa Ginoo. Ang pagkamama, it is a holistic acceptance. Meaning, ako itong explain, di ba? Ang holistic kanang dapat tibuok di mo dawaton nga mama na ka. Kanayo ba karon nga in denial pagyapon ang stage? So kung in denial ka, lisod kayo nga mabuhat nimo ang imong responsibility as a mother. So dapat holistic acceptance, dapat tibuok ang imuhang pagdawat anak. Sa may lagi, unsa may giingon di ay sa Deuteronomy 6. Deuteronomy 6. Yana diri sa ako ato lang ni balikod kay ato may naisgutan last Sunday, di ba? Balikod lang nato Deuteronomy 6:4 hanggang sa 9. Hinumdumin katawhan sa Israel ang Ginoo ug ang Ginoo lamang mao'y atong Dios. So, kuan siya. Ang Ginoo nagistorya sa katibuk-an nga katawhan sa Israel. Dili lang kay nagisgot ang Ginoo ani mahitungod sa inahan. Nagisgot pud siya ni mahitungod sa amahan ug inahan. Sa ginikanan ni siya. So niya na siya nga higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyo kasing-kasing. Kalak ug kusog. Ayaw ninyo kalinti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Isguti kini kung anaa kamo sa inyong balay o kung magpanaw kamo o sadayon na ninyong katulog o sa pagmata ninyo sa buntag. Ibugkos kini sa inyong bukton ingon nga ilhanan ug ibutang ingon nga timaan diha sa inyong agtang. Isulat kini diha sa haligi sa pultahan sa inyong balay ug diha sa inyong mga gangaan. Unsa may pasabot ani? Ginikanan asa man magsugod tanan? Asa magsugod tanan no? Dire magsugod tanan. Higugmaa ang inyong Ginoo, higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios. Sa tibuok kasing-kasing kalag ug kusog. Kung inyo ning mabuhat, musunod dayon ang pagtudlo. Kung gihigugma ang Ginoo sa tibuok kalag kasing-kasing ug kusog, musunod gid na nga tudluan gid ninyo, matudlo gid ninyo sa inyong mga anak. Oh, itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Hisguti kini kung anaa kamo sa inyong balay o kung magpanaw o manglaag mo o sa dayon na ninyong katulog o sa pagbata ninyo sa buntag. Ingana ang pagtudlo sa anak. Walay kahumanan. Pagmata, paglakaw, pagtulog. Kung sa pagiging ibugkos kini sa inyong bukton. Ingon nga ilhanan o ibutang ingon nga timaan diha sa inyong agtang. Pilit sa inyong alimpatakan, ana ang Ginoo. Nga atong pagtudlo dili lang kay alas 5 sa hapon paingon sa alas 6 sa gabi. Nga dili lang ko motudlo kay dili naman dili kada oras as long as na ang anak. Isulat kini diha sa haligi sa pultahan sa inyong balay o diha sa inyong mga gangaan. So, mao na siya ang gi-istorya. And then, dito na ito nahibalaan nga parenting requires hard work. Unsa man nga ang pagkaginikanan nanginanglan og hard work. Hard work yun.
Nga natin siya. O kini nga word is a perpetual and endless word. Kung saan man pasabot sa perpetual, walay kahumanan nga trabaho. Ang sakit ito, matigulang na lang din ka na. Ang ako ang pagkamama o ang ako ang pagkapapa, mulungtad din na sa hangtod sa hangtod. But the thing about today, in our time today, di ba naputol man itong preaching last Sunday? Grabe git kataas. Tungod kinagang kay hisgutanan mahitungod sa mother. But the time today is naay pag-neglect sa duty as a parent due to the lack of understanding of duty. Ug even sa mga anak, ug even sa bana. No, dili lang ni sa puntirya sa mga sa inahan. Tanan din ni. Naay neglect of duty sa inahan, sa amahan, ug even sa anak. So, di ba nagisgot ba? I mean, naay neglect, ang neglect bitaw naay kanang wala na buhat ba? Naay neglection tungod kay naay lack of understanding. Kanang naay mga butang ba nga di pa kay masabot ani. Tungod anak. And then nagisgot ta last Sunday about Christian duty. I don't know if inyong nahinumduman to. But nagisgot ta mahitungod sa Christian duty. Ang anak naa kay Christian duty sa imong ginikanan. Ang ginikanan naa kay Christian duty sa imong anak. Unsa ganito Christian duty sa anak? Tumana ang ginikanan. Sa ginikanan, ayaw pasok ang anak. Saan ka na ba? Ako bitaw, di pa mang ko ginikanan, pero ako ang ginauna-una ba nga kung saan githaan ako na ba nga akong anak dili na ko pasukon. Nana sa Efeso, di ba? Efeso, itong dibasa. Bagyanan dito nga ayaw pasok kundili tudluin sa kanang pagtulunan. O in short, tudloy sa pulong sa Ginoo. Nga na ang iyang buwan nato. So, sa panahon karon, when it comes to education, kini gamay lang nga recap last Sunday. When it comes to education, ginasalig na ang tanan sa school teacher. Amen? Agree niyo sila. Ano na yan? Kini, dili lang mang gini kung ano, sa tanan gini siya, di lang ng kisinahan. Sa tanan gini. Kaya lang gila, gato mo nga love ka mo. Church. Amen. Gato mo nga love ka mo. Yes. I love you enough to tell you the truth. Dili gid na ako dili gid ko ganahan nga naagay sugar coated bitaw sa word. Ang kanang sugar coated kana bitaw kanang usab na sa Bisaya kay lamlaman tamo ba? Ulog-ulogan tamo ba? I love you enough to tell you the truth. Kaya even ako anay kung grabe ni Howard by. Grabe gid siya nga pulong sa. Usa to ingon sa atong prayer meeting last Friday nga ang pulong sa Ginoo Ikas yun siya. So, when it comes sa kalipay sa anak, ginasalig na dito sa gamit o sa butang na mahatag sa anak. Ay, para malipay akong anak, tagaan na lang ako kingani. When it comes sa even sa spiritual life sa anak, ginasalig na ang tanan sa pastor or even sa Sunday school teacher. Sila ni bahala itong anak ay. Nalabi to, nag-Sunday school dito to sila. Pangutana, wala ba tayo responsibilidad ani? For example, sa ginikanan, pangutana ko, wala ba tayo responsibilidad ato? Nga asa, kung mabagsak atong anak, at ang pasingin lang kay ang teacher, or even ang anak, ano kung ka nag-study? Kung magbinugoy ang anak, kung gihatagan, may ataga. Kung nakaani ang anak diri sa church, na si pastor, na pag-Sunday school teacher, manong mo, Christian man ta ka? Ang question bitaw kay, wala ba tayo responsibility ani? Wala ba tayo responsibilidad anak?
definitely it is a yes. Naa. Kaya ingon sa Deuteronomy 6, wala din yung dili nga itudlo sa pastor or itudlo sa school teacher, wala. Nagisgot kini sa ginikanan. So, unsa man atong kuan na kapoy man? Kapoy man ko. No? The thing about today, church, is daghan kag kini lang sa mga ginikanan, no? Daghan kag matudlo sa imong anak, nga dili matudlo sa eskwelahan. Nga dili matudlo sa teacher. Daghan kag mahatag sa imong anak, nga dili mahatag sa butang o gamit niining kalibutanan. Daghan kag matudlo sa imong anak, nga dili matudlo sa Sunday school teacher o even sa pastor. Tudloy sila, kini ha, tudloy sila pinaagi sa pulong nga inubanan sa buhat. Kaya kabalo bitaw mo unsay katanawon Tanawon to kanang mga bata nga dili pa kayo makasabot. Kanang mga bata nga dili pa kayo kasabot pa, unsa may tanawon nila? Unsa may sundugon nila? Ang imuhang binuhatan. So tudluan ang anak pinaagi sa pulong nga inubanan sa buhat. That's why it is called hard work. Anong gitawag siya nga hard work? Kaya ano, nanginanglan kini og energy, effort, time, resources, love, care, attention, and support. Takan ka kinanglan, no? Di man day lalim may imong inahan. Ano? Kung balik ko na to, unsa to? Highest calling. Karon, unsa man be? Unsa man pagpahilom sa bata? Unsa man be? Oh, anak. Diba? Gaya cellphone. Sa mahilom. Unsaon man pagpahilom ka ako. Nagunahan ako ba sa mong kinabuhi sa una nga si mama ra isa nagkuan sa mga kasi papa nagtrabaho ngana. Yun sa kami pagpahilom ni mama sa una. Nao ba kami cellphone sa una? Unsa? Effort, time, resources, magkuha kong tulaan kaya mura na ko puang para lang yun mahilom ang akong anak. Ba? Makatakanta kag mga waka kasabot kung sa tuwing ikanta, mag-action ka, nga mura kag para lang yun palingaw ang mata. But karon easy. Pansit tayo. So, motto, motherhood requires energy, effort, time, resources, love, care, attention, and support. So karon, we will be talking about the enemies of motherhood. Ay, naa day enemies ang motherhood? More disputan karon. The enemies of motherhood. Sa ngalan nga enemies, mao ni ang mga dili gyud ganahan sa mga inahan. Or tanaw na to kung sa gyud ang pulong sa Ginoo. The enemies of motherhood. Yes, naa gyud. So na yung pagka-points nga atong tanawon. So kini nga Sunday service karon, kini nga panagtibok nato karon. This is more of a warning, reminders, and understanding para atong mahibalaan unsa gyud. So this is more of warning. Warnings atoa, reminders atoa og para makasabota. So what does the Bible say about it? What does the Bible say about it? So first point, the playboy philosophy. The enemies, enemies of motherhood. What does the Bible say about it? What does the Bible say? First point is this, the playboy philosophy. Sayang, kay gamay ra mga bana nga naa karon. So, Matthew 5:27. Matthew 5. Ako gining ipanglarkahan kay gusto kita ko nga sa Bible gyud ako basahon.
Matthew 5. Matthew 5. Matthew 5, 27 to 30. Kung basahon ha? Kini mga bana. From the word playboy philosophy. May word ngayon anak, playboy philosophy. May word ngayon anak. Ako nang i-introduce. Mga bana, ug even sa mga inahan. Tara. 27. Nakadungog ka mo nga giingon kaniadto. Si Jesus nagingon na niya. Ayaw panapaw. Sa 28. Apan karon, sultihan ko kamo nga bisan kinsay mo tan-aw sa usa ka babae uban sa daotang tinguha nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lukita kini ug ilabay kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong lawas ug usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini ug ilabay. Mas maayo pa nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Unsa man papungol-pungol lang tani? Unsa to? Grabe ni ka common. Grabe ni ka common, talamak ug seryoso kaayo nga issue about family, most especially sa motherhood. Dako kini nga issue sa mga mama gyud. Kanang bana nila nga nabilong sa playboy philosophy. Usa ni siya ka enemy sa motherhood. Usa ni ka enemy gyud sa motherhood. Usa ni nga makahatag og dakong kabug-aton sa pagtawag sa mga mama sa Ginoo nga mahimong inahan. Lisod na gani kaayo, giapilan pa gyud ani. Mas nibug-at ang ilahang calling as a mother. Unsa gingon gani mga ako iko na i-explain ako. Verse 27. Nakadungog ka mo nga giingon kaniadto ana si Jesus. Si Jesus gini ha, nagwali siya sa bukid. Ana siya. Nakadungog ka mo nga giingon kaniadto ayaw panapaw. So, sa Old Testament, kini nakadungog pa tani. Kini this is more kini gyud para gyud sa mga lalaki. Dili lang ni para sa mga bana, para pud ni sa mga young men. Para pud ni sa mga batanon nga mga lalaki. Nakadungog ba tani nga ani ning word no? Ayaw panapaw. Kang kinsa man. So, kini giingon kaniadto. Kini siya nakadungog ka mo nga giingon kaniadto. So, unsa may ginapasabot ni Jesus ani nga giniingon kaniadto? This is way back Exodus 20. Sa Old Testament ba? Sa panahon ni Moses, gihatagan sa Ginoo ang mga tao nga ayaw panapaw. Exodus 20:14. Kung gusto mo nga tinuod yun na, sure ka na pas? Sige, tanawan ninyo Exodus 20:14 nga niya ang Ginoo ayaw panapaw. So this is a command. Command pagid siya. Dili pagid siya nga kung gusto ka or kung dili lapod. Giamin niya ang Ginoo, gisugo ko ikaw nga ayaw panapaw. And then sa verse 28, niya na si Jesus, apan karon. Kaniadto to. Pero karon, apan karon, sa Old Testament, ang pagkabalo nato nga panapaw kaysa gawas nga pagpanapaw. Sa Old Testament, kung atong balikan, ang ato ang naibala na ning ayaw panapaw kay karon sa gawas. Kanang caught in the act ba? But, karon, katong pag-ingon nga ayaw panapaw sa Old Testament. Na-address ba? Natuman ba sa mga tao? Natuman sa mga tao, wala? No? Even, kung atong tanaw ng Old Testament, even ganyan pare. Yes! Basahan na itong Old Testament? Yeah. Even the priest.
to serve the Lord. Nakapanapaw. So, wala na address. Wala gihapon na address. Giignan na, wag gihapon na minimize ang pagpanapaw sa mga tao. Wala gihapon na address ang kini nga issue. So, ninaog na lang yun ang anak. Di yun kasabot. Dahil ulo. Sige, munaog ko. Dahil niana din si Jesus. Niana si Jesus, apan karon. Sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutanaw sa usa ka babae uban sa daotang tinguha nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. So kini ingon ni Jesus nga apan karon, kini ingon bitaw ni Jesus nga apan karon, he is more like saying, sige, ako na lang yung i-reveal unsagi tinuod. I-reveal na lang din nako. I-reveal na lang nako. So asa man ray magsugod di ayang tanan? Sa kasing-kasing. So, grabe ni siya nga ano nga which is nag-relate gyapon siya sa atong prayer meeting, di ba? Last Friday. Examine your heart. Kung sa Bisaya pa, tistingi or tanawa ang imong kasing-kasing. Tanawa. Like, grabe. Mao gini yun. Mutanaw sa kababay. Nakakumit na o pagpanapaw sulod sa iyang kasing-kasing. Mao ni nagaapan karon mga men. Pagitani. Sige lang kay mao ni siya nga kung babasa ang Bible, medyo halap man akong mata. Pero kung babae gani padanaw, klaro kayo. No, ako wala ko gaingon nga ako perfecto gyud ko, wala gyud ko kapanan. Wala ko gaingon ana. Usa ingon ni Apostol Paul sa Philippians 3 nga gapaningkamot ko nga mawala na sa ako ang mga butang. So, and then, nagikan sa kasing-kasing, meaning nagikan sa sulod. Kay kung unsay na sa sulod, mabuhat sa gawas. Mutunga sa gawas. So, unsay ingon ni Jesus? Nara ingon ni Jesus, kung imong tuong mata, makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita, kini. Og ilabay kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong mata. Kawad-an ang usa ka bahin kaysa itambok ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. So, sa man men? Sa man, gito ako sa mata? No, ang ginawa na, wala din sa seryoso sa pagkainunan eh. Yeah. There's mo na siya. Anda na pag yun. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ilabay. Mas maayo pa nga kawadan ka og usa ka kamot kaysa itambok ang tibok mong lawas ngadto sa impierno. Papili mo ni siya kung ano. Ang kini nga pulong sa Ginoo, nagpasabot lamang kini nga kung asa gid siya mas concerned. Ba? Nagpasabot lang niya ba nga kung asa gid mas concern ang Ginoo. Concern man siya sa ato ang lawas, pero mas concerned siya sa atong kaluwasan. Mas concerned siya sa atong kinabuhi diri karon, pero mas concerned siya sa atong kinabuhi sa umaabot. Ba? Man, if nakakaani nga stage, this is a warning from God. Wala ka binuang ang Ginoo. O lagi, seryoso siya, and then, hatagan ta niya sa atong mga binuhatan. Kung nakakaani karon naman niya, talikdi ang sala, pangayo o tabang, paghinulsol, and then, kung wala ni mo nila commit, o
kung napakay plano ani, nakauna-una pa ka ani, murag na ako'y plano ana. Patay yun ka sa Ginoo. Patay yun ta. I mean, apil ko ana, kung ako anang buhaton. If ever man moabot ni sa itong una-una, luhod, pangayo, o tabang sa Ginoo. Yes. So, there was an incident yun hapon na nilo nga akong nakuha. I mean, dili kami ligawas na nani. Tao ko, may pastor, even pare, may masingkin sa pa. Walay gawas na nani. There was an incident nga naay pastor. Nga pastor siya, and then naa siya ikabit. Kung sa gibuhat sa Ginoo. While ka-drive siya motor, naay uwak nga nitagbo sa iyang mata. And then nawala ang usa niya kamata na kung mo masify dito. Yes. Mas maayo pa nga mawala ang usa ka bahin sa tong lawas kaysa sa kumplito ta nga muad. Kumplito ang bahin sa tong lawas nga muadto ta sa impierno. Ay, pamilyon mo asa man mo. Ako di Lord. No, again, let your will be done, not mine. Kung sa imong nakita nga maayo, tayo mabuhat na. So, sa mga lalaki, ano itong lalaki? Ang iyang mong gingon, no? Ato itong balikon? Oh? Mutanaw sa usa ka babae nini ang gi-address ni Jesus ani mga lalaki dito. Wala man sa ingon nga mutanaw sa usa ka tawo. Babae. Pero naagad po instances nga ang babae makakomment ngani. Uy, sana sa gamso. Ngayon nga yan ah. Uy, hapon ito siya. Happy ko siya oh. Kuhan kayo, matso kayo. Magyapon din siya minsahe sa Ginoo. Logita, sa baba, putla, o kilabay, kaya mas maayo pa, nakawatan ka, o kung sa kakamot, kaysa itambog ang tibok ng lawas ka sa inverno. So, sa mga men, sa mga lalaki, or most especially sa mga bana, unsa man day ang atong treatment sa tuwang asawa. Unsa may treatment di ay. So, basahon ako. 1 Peter. Ano ba ito? 1 Peter. 1 Peter 3. 1 Peter 3. And then 7. Ano dito? Sa mga bana, kamuusap nga mga bana, ilha ang kahuyang sa inyong mga asawa, ug hatagi sila sa angay nga pagtagad. Kay sila, sama kaninyo, makadawat man sa gasa sa Dios nga mao ang kinabuhi. Buhatan kini aron walay makababag sa inyong mga pagampo. Unsay gikinahanglan sa asawa? Pagtagad. So, ilang kahuyan sa inyong mga asawa o gatagi sila sa amay nga pagtagad. So, kung imo ning gibuhat, no? Kung imo ning gituman, ang imong mga pagampo sa Ginoo dunggon. Kaya sa may gingon, buhata kini aron walay makababag sa inyong mga pagampo. So, kung naay mga pagampo nga wala natuman, wala di-answer, tungod kay wala, naay kay butang, naay gisugo ang Ginoo sa mga wala imong gituman. So in short bitaw ni word, ang pingi ang inyong asawa. Ang pingi. So, kita ni, ana gid ang mga laki ani ba nga grabe pastor bay? Pabor kinis pastor. Dili, napatay dagan pa kitag pulong basahon. Second point. The enemy sa ang kaaway.
So una nga kaaway kining pagka palakiro. Kaaway na siya sa mga inahan. Di na siya pwede. Di na siya pwede. Ginoo gyud mo hatol. Tanawon taon sige mahitabo. Wala pa ko namatay. Sige, wala ka namatay pero ang kalisod na agyod. The second point nga enemy sa motherhood is kini, the feminist movement. Kabalo man ang feminist movement? Kabalo man the feminist movement. Second point sa enemy sa motherhood. Basahon nato ang Tito or Tito or Titus. Titus 2. Titus or Tito 2, 3 paingon sa 5. Gara. The feminist movement diri nato ikwan. Tito 2 ha, ara reo. Sa 3. Tudloy sa balaang pagkinabuhi ang mga hamtong nga babae. Kinahanglan dili sila manlibak o maghubog-hubog. Kinahanglan nga maayo kinahanglan nga maayo maoy ilang itudlo. Aron sa pagbansay sa batanong mga babae sa pagigugma sa ilang mga bana o kabataan. Patudloy usab nila ang mga batanong babae sa pagpugong sa ilang kaugalingon ug sa pagkinabuhi nga putli. Maayong muatiman sa panimalay ug matinahuron sa ilang bana. Sa ingon, walay makabiyay-biyay sa mensahe sa Dios. So kining feminist movement, naani sila'y advokasya sa pagpangita og lugar sa katungod sa babae. Naani sila'y advokasya nga ilaha bitawng ginatawag ang katungod sa babae aning society. So kabalo mo sa advokasya nila, the belief in equality, the belief in gender justice in all different dimensions, universal sanctity of human rights, flexibility to make alliances and realize fluidity of circumstances and partnerships. Meaning, sa conclusion lang ani, ang gusto lang yun sa feminist movement, ang kining feminist movement is, ang mensahe nila is dapat na equality. Gabriela movement, kana mga feminist na sila. Feminism na sila. Nga ilang ginatawag ang atensyon sa society nga dapat equal ang babae sa lalaki. Walay magpuot, kini equal ang babae sa lalaki. Walay magbuot kung ang babae pastorehon. Walay magbuot sa kuha, walay siya sa mga inahan. Walay magbuot sa kuha kay parehas na ta aning panimalaya. Sa bana bitaw, equal na ta ani. Kani sa balay, equal na ta dire. Ako dapat na kani mga words nga sa mga inahan sa balay nga, ako dapat ang masunod. Ako dapat ang magbuot. But then, balik ko na to sa Genesis 3. Kung sa may giingon na to katong last Sunday, Genesis 3. Apil sa silot sa babae ang pagsunod sa ilang bana. Ay, silot na yun. Kinahanglan na kung masunod sa bana. Pero lagi ato gining kuno. Kini. Akong i-explain unsa gipasabot. I mean dili gyud ako sa as a whole na explain but tagaan ta mo ideas. Kana. Kay kulang ang isa ka oras gyud pag-explain ani. So, balik ko na to sa Tito 2:3 sa 5. Ang kuan ni siya, kining Tito 2:3 sa 5 is kuan ni siya, mahitungod ni siya sa ang gustong pagtulunan. Sa verse 3, niya na diri nga balaang pagkinabuhi. So unsa di ay ang balaang pagkinabuhi? Mao ni siya, gisundan din niya. Kinahanglan dili sila maglibag. Balaang pagkinabuhi ha. Dili manlibag.
Unsa pa? Napagibala ang pagkinabuhi. Dili maghubog-hubog. So sa mga bana ay dili lang day kami ang maghubog-hubog, apil mo day ang asawa. Dili sila maghubog-hubog. Kinahanglan nga ang maayo maoy ilang itudlo. Kaya na ay mga itudlo. Sige na. Sumba ka to. Sumba ka po natin. Diba? Wala yung mga api sa tuwa. Di kita magpa-api. Itudlo. O sige, gisumbag sa bata. Ang iyang kaway. Mama yung ni mama may. Ikaw magpa-api. Kinahanglan pag yun. Kinahanglan nga ang maayo maoy ilang itudlo. So mama, kung ikaw gani una magbugal-bugal sa tao, nga makita siya sa imong anak, magbugal-bugal kung naapili mo anak. So kinahanglan ang maayo maoy itudlo. So muna siya ang balaang pagkinabuhi sa mga babae. So naagin no? Issue na Japon sa bahay ang libak gidahin ko nga. Naagin siya. So, wala siya nga istorya nga inubanan sa buhat. Sama sa mga mama nga nay anak na babae sad. Lisod kaayo mo tudlo kung kita mismo ang may tudloanan. Lisod kaayo mo sita kung kita pod sitahunon. Ikaw magaling ma, imo pa kang tambagan na dili mang lipak-lipak magaling ka o. Lisod yung kayo mo sita gyud. O sa giuna tudloy, lisod kayo mo tudlo kung kita mismo angay pud tudloan. Verse 4. Laban yun. Aron sa pagbansay, saan pasabutan yung pagbansay ka ng pag-train? Para i-train mo ang imuhang anak, i-train po ang batanong mga babae sa pagigugma sa ilang mga bana o kabataan. So, kini ang gasturya, kini bitaw siya pulong, more siya nga gasturya sa mga mama nga hamtong na. Hamtong na lang atong word, hindi na lang tigulang. Hamtong na lang. Katong mga mama nga medyo hamtong na. Kanang nana sa edad yun ba? Gasturya na siya, and then, most especially sa mga family life women na hamtong na. Muna siya, family life women. Kuhaan mo gini siya. Family life women. Ang inyong lihok o storya, gahatag kini og impact sa kinabuhi sa mga batanong mga babae nga minyo nasan. Kung unsay ilang gagakita sa inyo ha, ilang ug nangawaton. So, di ba sa family life na ay hamtong na po yung mga bata katong mga batanong babae nga minyo. So, kung unsay inyong lihok, kung unsay inyong istorya, makahatag kini og impact sa ilaha. Kung unsay ilang nakakita sa inyo ha, ila pud nakawaton. Si kuan mangani sumbag magani to niyang bana, sumbag mo pud ako. Iya magaling bana nga usa ka sitsit niya, brikso magaling ako pod. Yang kwan ba, yang family life women ba, kung bata pa bitaw. So mo niyo, ibansay daw, meaning i-train daw nato ang mga batanong mga babae sa paghigugma sa ilang mga bana o kabataan. So now, sa mga young family life women, unsa may gitudlo ka? During sa sharing, kung sa may ginapag-share po sa nila, nakadungog ba mo nga, love di kinawa kong bana. Nakadungog ba mo nga pulong? Kung sa man ang pulong, most gagagawa sa pulong kay, swagi di karo akong kuhan ba yun? Purus, complain ba? Purus, argue. Kada. So, kaya mo magod siya, pagbansay daw nga ang mga babae nga batanon, i-train sa pagigugma sa ilang mga bana o kabataan. May ipuan sa pito. And then, sa verse 5, Lara.
Patuloy sa nila ang mga batanong babae sa pagpugong sa ilang kaugalingon ug sa pagkinabuhi nga putli, maayong moatiman sa panimalay ug matinahuron sa ilang bana. Sa ingon, walay makabiay-biay sa mensahe sa Dios. So, nay word diri nga, tudluan daw ang batanong babae sa pagpugong sa ilang kaugalingon. So, unsa may pugngan? Kini ha, when we are young, kini, sa mga family life, bitaw, katong mga bata ba nga nagbinyo, when we are young, we are impatient. Kanang bata ninyo, puro impatient kita. Sumpa bitso. Ibitaw sa katong mga hamtong nga, karang, sige sa, magbasa ko karang, relax. Nanay pagpugong ba? Karon ka lang yun, magpuno lang yun ko. Pero sa mga young women nga naa sa family life, wala ditso. Mo lagi ni siya nga naiiring daw sa balay nga duha ra ka bugtiin. So when we are young, we are impatient. So naipulo mo, tudluy daw ang matanang babae sa pagpugong sa ilang kaugalingon. O sa pagkinabuhi nga putli, meaning pure life. Maayong moatiman sa panimalay, og nara pagyo tudluy sila nga mahimo sila matinahuron sa ilang bana. Amen. Amen. So, ang kining matinahuron is submissive. Submit to your husband. Para ganong buhaton man. Kay para walay makabiay-biay sa mensahe sa Diyos. Ikapila din ang balik-balik sa Bible, submit. Kapila na siya. But, mali siya, the thing about today, pili lang niya siya mahitungod sa kano, the thing about today is that, ngano bitaw, lisod kayo, buhaton. Naka-realize niyo bang nakita, ngano ka galisod ang batanang babae, or would I say, ang babae, sa pagtuman ni aning matinahurot, o mayong matiman, ngano ka, men? What is the problem? Kung sa problema man mga lalaki, ngano man? Gini ha? Gini. The thing about today is that, kini sa mga lalaki, mas gabarog ang babae tungod kay walay lalaki nga gabarog. Amen. Amen. Ano bitaw? Moni siya. Wala sila ikakita ang lalaki nga gabarog. Kinsa pa man day mo barog, ako na lang. Kaya kung bana, matakot ba kaya niya ka? Ang mga lalaki kay, sama na siya, mga men. Binahulon kayo ang lalaki paadto sa simbahan. Kung sunodon kayo ang lalaki, ipabasa og Bible ug ipampo. Ako ko din pa. Ano siya? Anong dili ni siya kakatuman? That's the sad reality. So mabiyay-biyayan yun ang mensahe sa Diyos. Dili lang kay wala gibuhat sa babae ang angay nilang buhaton, kundi apil pod ang lalaki, wala gibuhat ang angay nilang pagbuhaton. So kinsa man ang sisiyonan ni, magsisihay na lang tani. Dili. Balik ta sa Christian duty. Ang ginikanan na kay Christian duty, ang anak na kay Christian duty, ang amahan na kay Christian duty, ang inahan na kay Christian duty. So men, kung gusto kag pagtahod, higugma ang imong asawa sama sa pagigugma ni Kristo sa simbahan. And this is not, kada kung ginayon bitaw, this is not about kinsay una mo obey. Wala taga ko na nga kinsay una mo obey, no? Kaya mo yun ang banang, kaya for example, ang banaw kasawa, mo yun ang banang nga, kung imo kong higugmaon, ay sa taka. Ay, kung imo akong taoron, ay sa taka higugmaon. Dahil mo anak po ng asawa, ay sa kong taka taoron, kung ay sa kung mo higugmaon. So, this is not about kinsay una mo obey.
obey the Lord kung may gugmang ka sa Ginoo. Kaya mo na bitog na ginulatay mo, kung giubaw ko sa kong bana, ay sarapod na ko siya tahurod. Kaya mo na ang bana, ay sarapod na ko yung kung anong asawa mo tahurod ko niya. Mo na bitog, gahulat mo kinsay una mo, obey. So, if gusto gid mo, kini, kung gusto ka, nga dunggon sa Ginoo ang imuhang mga pag-ampo, obey ka. Whether kinsay una mo obey or kinsay dili mo obey, as long as ikaw ang mo obey, then God will defend you. Ang Ginoo gyud mo parog sa imuha. And then yes, mana siya, nga obedience requires love. So kung dili kay nimo higugma, wala kay ka nahigugma sa Ginoo, di sa kay mo siya mo-obey. And then, so kung love nimo ang Ginoo, imong tumano ng Ginoo. Kung dili mo siya tumano. As simple as that. So, ini. So, dili na to, kini ha, even sa mga asawa. Dili na to ni buhaton para para lang makuwanta nga kung ano gito nga tingon gid sa Ginoo ako na lang buhaton, but no, buhata siya nga naa gyud ang mukha. Okay? So, ayo pan pray nga kini. Lisod gid siya. Lisod kaayo. Kani bitaw matinahuron sila man. Lisod gid kaayo kini mga bana. Lisod kaayo ang babae gid mo submit kung wala nimo sa gihugma sama sa pagtungkol ni Jesus sa iyang simbahan. Kung sige gani nimo hatagan og sakit sa ulo ang imong asawa. Dili na siya pagtugma. So higugma siya. So unsa man ni siya para mahimo ni posible. Dapat mobalik tang duha sa Bible. Balik tang duha sa Bible. So I hope and pray nga men will stand as men. Mubaro gid ang laki kung unsa giamay. Dapat bubaro gid ang lalaki. Dili tungod kay dili wala mo gi-design gid ang babae gid ang mubaro. Support gid na sila. But tungod kay wala sila gagawin ka mubaro, di sila gid mubaro. So, third point. Another enemy of motherhood. The abortion. The abortion. This is a very sensitive topic. So atong basahon ang Genesis 1. Genesis 1. Sa giingon sa Genesis 1. Ni ana ang Ginoo sa Genesis 1. Genesis 1:26 to 27. Nga tara. Unya miingon na usab ang Dios. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila mao'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahuyupan o sa tanang hialas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babae sama sa iyang dagway. So kung atong tanawon ng abortion o atong ikuan sa 27, busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babae sama sa iyang dagway. Abortion is common in the Philippines. I don't know if kabalo ka na. But abortion is common in the Philippines. Ako, tagaan mong study short nga study. Most recent study on national abortion incidents in the Philippines, estimation rate of 27 abortions per 1,000 women. In Southeastern Asia, as a whole, 22 abortions per 1,000 women. So sa Southeastern Asia, naa sila'y average ng 22 abortions per 1,000. Pero sa tuwa, sa Pilipinas, ting gamaya, naatay estimation rate nga 27 abortions per 1,000 women. So in 2012, na ay 610,000 abortions. So hapit na mag-milyon sa usa ka tuig nga ang babae magpa-abort. Daghan rason ngano magpa-abort ang babae. Walay kwarta ikapadako sa bata, daghan na kayo kong bata.
Sa pa ba na nga mga rason. But most disturbingly is 13% of women nga nagpa-abort kay tungod sa forced sex. So 13% ang percentage nga ang women daw gapa-abort sila tungod sa forced sex. Kung sa ganito, talamak kayo ang premarital sex. Tanaw na ito unsay giingon sa Bible sa abortion. Kana bitang bata nga naa sa tiyan sa sabakan sa inahan. Ato ang tanaw unsay giingon sa Bible. Genesis 9:5 to 7. Genesis 9:5 to 7. Nagingon diri ingon sa pulong sa Ginoo. Kung usa ka tao mupatay og tao, silutan siya. Silutan pinaagi sa kamatayon ang mananak o tao nga mupatay og tao. Ang mupatay og tao patyon usab sa iyang isig ka tao. Kay gibuhat man ang tao sama sa Dios. Sa gingon sa city. Panganak kamo aron mudaghan kamo og mulukop sa tibuok kalibutan. Sa ingon sa Ginoo, panganak kamo. But contrary guys siya sa abortion nga di ko manganak. Di ko kay wala na ning bataan eh. Di na siya pwede. Baliktad kay siya. Mo ang gingon diri sa verse nga ang mupatay og tao, abortion it is killing life. Kanang naa sa sabakan sa tiyan sa babae. That's actually a life. Then bakit kay babae gawon na mga dili naman na kinabuhi, di man na kinabuhi. Kanang fetus di man na kinabuhi. No, it is a life. Yan na lagi sa pulong nga ang mupatay og tao, patyon usab sa iyang isig ka tao, kay gibuhat man ang tao sama sa Dios. Danon sa pag-iingon sa Proverbs 6. Proverbs 6. Dire, ingon sa Proverbs 6:16 pa ingon sa 19. Ana dire Adunay 7 ka butang nga gikasilagan sa Ginoo ug dili siya makatugot. Ang kaning gikasilagan dili siya ganan hate kay niya ba? Mo ni mga butang nga hate sa Ginoo. Garbusong tinanawan. Ang bakakong dila. Ang kamot nga mupatay og inosenteng mga tao. Unsa man ang pagpatay sa bata? That's an innocent life. You are killing life. And then, ang una-una nga maglaraw og dautan. Ang magdali pagbuhat og dautan. Ang bakakong saksi ug ang tao nga maghaling og kasamok tali sa mga managhigala. Mao ni ang mga gikasilagan sa Ginoo. Kani gikasilagan, hate kiniya ba? I hate it. Walang kon sa Ginoo. So, kada bata nga naa sa tiyan o sa sabakan sa inahan, naa na sila'y katungod nga mabuhi. Even katong ginatawag lagi daw nga mga bata nga aksidente nga mga bata. Or even katong mga bata nga ginatawag nga mga unwanted nga mga bata, meaning wala gipangantoy ba. Kung dili ganing kaya buhion, ihatag dito sa magtiayon nga wala makaanak. Ayaw patiya ang bata. That's one enemy of motherhood. Nag-iskot mong kita sa pagkamamag yun. And then, that's one issue nga kinahanglan nato istoryahan. Mo bitaw akong gipanguntahan bitaw ani, unsay gibuhat sa simbahan? Unsay gibuhat sa simbahan ng abortion? So wala kayo sa gina-topic sa simbahan. Wala kayo sa ginastoryahan sa simbahan. Right? So yes, abortion. Dako kay na siya nga kanang dako kay na siya nga gikasilagan sa Ginoo ang pagbuhat o kinayo ang kamot nga magpatay o ginisulting mga tao. And then last point, fourth point, before ta mahuman.
The divorce. Malakay 2:13 to 16. So, yes, another enemy of motherhood, the divorce. Malakay 2:13 paingon sa 16. Darao. Aniya pa'y gibuhat ninyo, anang Ginoo. Nagpunay kamong hinihilak diha sa halaran sa Ginoo, tungod kay wala man niya dawata ang inyong mga halad. Ug mangutana kamo kung ngano kini, tungod kay nasayod siya nga wala ninyo tumana ang inyong gisaad sa inyong asawa. Sa dihang ikasal kamo, sa batanon pa kamo. Ang inyong asawa inyong gibudian, bisag nagsaad kamo sa Dios nga magmatilud-anon ngadto sa inyong asawa. Wala ba kamo hiusa sa Dios sa lawas o sa Espiritu? Unsay tuyo niya niini? Aron makabaton kamo mga anak nga tinuod nga katawan sa Dios. Busa, pagmatngon kamo nga dili ninyo lapason ang gisaad ninyo sa inyong asawa sa dihang gikasal kamo. Sa 16, dili ko gusto nga bulagan ninyo ang inyong asawa. Nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Dili ako gusto nga buhaton sa bana kining daotang butang kadto sa iyang asawa. Busa, pagmatngon kamo og ayaw ninyo glapasa ang inyong gipanumpa ngadto sa inyong asawa. So this is another enemy of motherhood and divorce. And this is another trend of a corrupted and sinful world. Another issue yun ang divorce, no, diri sa kalibutan nga puno sa sala. And then marriage is not considered holy and not considered high in value. Di ba? Dunggan ko ninyo? Marriage is not considered holy and not considered high in value. Manatag kung sa Bisaya, ako sa Bisaya, o nga, kasal ka ron, murag, wala na. Murag, okay, pakasal na ta. Nawala ang value sa holiness, anak. O ang value. Wala tayo ginahatagan sa tao o dagong bili o gugot kapag hatag o importansya ang kasal. Oh, lagi. Wala siya no, defend din si mama. Siyang kwan. Kaya kung gihatagan nato og bili og dakong importansya ang kasal, there will be no divorce. There's no such thing as divorce. Dili lang ni siya mahitungod lang sa mga inahan, kundi apil po sa bana. This is about the man and the woman. And then for us to know, marriage is a holy covenant that God created to man and woman. God hates divorce. Dili ko gusto ng bulagan niyo ang inyong asawa. Kabalo mo sa ilang kwarta. Manaman ta, manaman niya sa'yo. Kabalo mo sa ako natunan namin. As I prepare this, as I pray to God, Lord, book up di kayo siya. Right? Book up kayo siya. And then, paano ito siya? Unsa ba ang banan? Lord, wala akong magkukabalo sa una ngayon, anak eh. Muna akong question sa akong self sa Ginoo. Nga Lord, ay, dili na kaganahan divorce. Ay, dili na kaganahan abortion. Ay, dili na kaganahan nga ang babae equal sa lalaki. Ay, Lord, dili na kaganahan nga na ay playboy philosophy. Dili kaganahan ni Lord. Lord, wala akong kabaluan ni sa una. Pagkaroon nga nakabalo na ko, unsa may akong buhaton. Nakita gyud nako, in conclusion, we fell short before the glory of God. Kung ano bitaw tanaw subayo na tutong upat, grabe gyud, we deserve hell.
kita gyud na ko I deserve hell. Okay, abortion becomes normal, divorce becomes normal, feminism becomes normal, playboy, kanang pagpalaki, kanang mangita o ka, last ka na, nahimo siyang normal. Tingnan, lalagyan no? Kung atong una-unaon ang tanan, dako kaayo og kakulangon ang tao. Dako kaayo ta og sala sa Ginoo. I don't know if yun na makita. But sa kani nga preaching. No, kami usama po niyan we are a broken family. Usap po niyan. Ako makatestify ko kay broken family mo. Kaya akong papa nabilong ko sa Playboy philosophy. Ang papa is I binahagya ko ng feminist movement kasi mama na hinuon ng nagpakapapa. Ang Samoa, nahagya wala minuon ng abortion but muna dito may ka-support ng abortion. And then ako sa baba, divorce, yes. Nana sa una-una sa kong inahan. Dili na ko. I have enough. Enough na to. Gibuhat mo. So yes, dako, unsa may akong nakita? Unsa may nakita? Unsa may akong nakita? Diyon, kung inyo, kamu study ninyo, unsa inyo makita? Unsa akong nakita bitaw as I study these words? Dako kaayo ang grasya sa Ginoo. Anong Ginoo, hindi ko gusto magulagan ninyo yung asawa. And then Lord, nagulag naman. I-disobey you. Dako kaayo og kaluoy ang Ginoo. Dako kaayo og gugma ang Ginoo. Katong tanan abortion, playboy philosophy, feminism, divorce is that katong tanan di pakamatyan sa Ginoo sa cross. Di pakamatyan to ni Jesus sa cross. Katong tanan. No? Di pakamatyan to tanan sa Ginoo. And then, mo na dahil unsay atong treatment? Unsa may atong treatment kang Jesus? Unsa may treatment nato kang Jesus nga gipakamatyan ko tanan? Mararag wala. As if, wala lang. So wala gid idea. We do not have any idea unsa gid ay kabug-at ang cross nga giansa ni Jesus para sa atoa. Apil to abortion iya atong gipakamatyan. Divorce iya atong gipakamatyan. Tanan. Apil to sa pagpakamatay ni Jesus dito sa cross. And what I see is grace. Grasya sa Ginoo. So, again, grabe no? Usap po din siya sa nagpakita sa kuha. Ang church, ang simbahan sa Ginoo. Nakainom mo wala Sunday, grabe na akong hilat during sa akong pag-pray sa closing prayer. Kabalo mong anong maghila ka ibo ato. Kay kabalo yun ko, nangandoy ko pamilya yun. Kompleto ba? Kita man siguro tanan. Nangandoy yan. And then, kung sabi tao ang gasunod sa kunahon na ato as I pray, the family of my brothers and sisters. Dili lang kay pamilya na mo, but pamilya sa tanan na natin. Ganong naghilaka ko ato. And then I see, akong nakita, nga ang simbahan ni Jesus kay puno sa broken and imperfect people. The Church of God is full of broken and imperfect people who finds their healing in Christ and perfection in Christ. No,
Kini bitaw, kining church, kani siya. It is composed of broken and imperfect people. Kini nga mga tao, kita, we are broken, we are imperfect. Nga nag-ani, nagtipok ta diri, tungod kay nakita nato ang hilig nga dala ni Jesus. Amen. Kay nakita nato ang perfection ni Jesus. Wala sa atong kaugalingon. Na-remember ninyo ang mga tao nga nisunod kang Jesus? Peter, the liar. Ano may gibot ni Peter? Wala ko kailangan. Peter, the liar. Judas, the thief. Kawatan si Judas. Mary Magdalene, the prostitute. And then ano ba? Si Paul, Apostle Paul, the persecutor of the church. Kinsa pa? Ang mga sumusunod ni Jesus, puros imperfect, puros broken. Ano sa gibot ni? No? Kung na gani nga, gi-accept ni Jesus ang prostitute? Sure ka na? Ginoo, mo accept ana? Mura ako ba? Ako, gi-accept ko sa Ginoo? Nga nagpa-abort man ko? Nga nag-divorce man ni? I-accept ko niya? Mura siya. We see grace. Gusto kita masabtan, gusto ba kita masabtan ang grasya? That's it. Muna ang grasya sa Ginoo. So, we are all sinners, broken and imperfect. Kung saan man nato pagtanaw, tinudanay sa grasya sa Ginoo. Kiniya, kung saan man nato pagtanaw, tinudanay sa grasya sa Ginoo. Kung wala nato nakita ang atong dakong sala. Kaya, di ba? Dili nato makita gyud ang kahayag sa Ginoo kung wala nato nakita sa atong kaugalingon ang kangit-ngit. Ngano bitong sa lesson 1? Realize. Tanawa una nga imuhang kaugalingon dako ka nga makasasala. So, these people, we are imperfect and broken, but we find life in Christ. Amen? Amen. Nakita na ako akong kinabuhi kang Kristo. Nga whatever happens, Lord, I am para ko sa imuha. O ikaw para sa ako. I just, wala rin pakita. Kasi kuhan sa akong kinabuhi. And so for you, brothers and sisters, nakita ba nimo ang imong kaugalingon diha sa atubangan sa Ginoo? Nakita na to? Kung sa kita? No? Nakita ba gid nato ang ato ang panghinanglanon kang Jesus? Amen. Amen. Kung wala si Jesus, impyerno ta. Walay mubarog sa ato na ako ani. Kung sa ingon ni Jesus sa kamay ni Magdalene, kung kinsay una mo batuan na, wala makasaya. Ibisiya, nga takos unta batuhon si Mary, wala niya gibuhat. So grabe si Jesus. Nakita gid ako ang importance ni Jesus. Ang gospel nakita nako. So if we are, kung nakita nato itong kaugalingon niya, ang atong standing sa Ginoo, turn away from sin, go back to God, repent, and worship God as He is revealed to the Scripture. Mao na gusto sa Ginoo, pag hinulsol. Balik diri sa kuha. Nagpa-abort ka, balik diri sa kuha. Nag-divorce mo, balik diri sa kuha. Repent, and I will save you. Ang kinabuhi ko, igagani mo, nakapag-ira sa katagpawan ko, dili ko mabuhi kung wala ka, kay ikaw ang tiyan, di kinabuhian, wako'y mahimo.
Kay ikaw lamang Diyos, tinutaning tanan sa sinugan o sa katapusan sa imong ngalan gayon. Kay ikaw lamang Diyos, tinukaning tanan sa iyong taon sa kalangitan ang imong katahon. Nagadanayon ang imong katahon. Nagadanayon. Let's pray. Lord, again, how wonderful, how amazing, O God, is your truth that is revealed in your word, the Bible. Lord, salamat sa mga pulong na manadunggan, Ginoo. For we are being warned, we are being reminded, and we are being given understanding, O God. O pinaagi niini Ginoo, mas nailahan kanamo how and who you are in the Bible as revealed in your word. O mas nakita namo Ginoo kinsa mi diha unsay among posisyon diha kanimo Ginoo. We even see, O God, the death of Jesus, the resurrection and the ascension of our Lord and Savior Jesus Christ. Tungod kay we fell short before your glory, it is Jesus who gives us healing, who gives us remedy, who gives us a new life in God. Lord, grabe na gid Ginoo katalamak ang sala sa kalibutan. And let the church be the church. Let the Christians be Christians. Let this church be a representative in this sinful and corrupted world as a light in this world, nga dili na mo suportahan kung unsa ang mga buluhaton nga naa sa kalibutan. Lord, I pray for these brothers and sisters that you would strengthen them, O God, that we will not fail on our faith as a Christian. You will empower us, O God, to do your will and to do every good work, O Lord, na imo ang purpose para sa mong life. And I pray that we will get to submit into your terms. We will get to surrender everything into your hands, Lord, even our life. And we will get to obey you at all times. Lord, indeed, ikaw ang tinubdan sa tanan. And through this preaching, O God, I pray that there will be healing, Lord, in the heart of my brothers and sisters. There will be answers, O God, for every question. And I pray, God, nga imo gyud gi-enlighten ang mata ug hunahuna sa matag usa nga naa karon tungod sa imong pulong. Salamat Ginoo, tanan dungog ug himaya ginabalik namo sa imong ngalan. Ikaw ang Ginoo sa tanang Ginoo, ang Dios sa tanang Dios, ang Hari sa tanang Hari, ang manluluwas sa tanang manluluwas. Wala kami lain simbahon, alagaran ug ampuan kundi ikaw lamang. Kini among ginampo ginapasalamatan sa ngalan sa among Ginoo manluluwas na si Jesus. Amen.